Madalas nating pinupuna ang pamahalaan sa kakulangan nilang tapusin ang mga gawain, lalo na sa malalaking proyektong infrastruktura. Naging balita sa US ang Federal Infrastructure Plan na maglalaan ng mahigit $1 trillion para sa pagpapabuti at pagkukumpuni ng infrastruktura sa bansa. Pinupuna ito ng nagsasabing, di nito matutugunan ang mga kinakailangan para ayusin ang bumabagsak na infrastruktura ng bansa. Ganoon din sa maliliit na proyekto. Palaging nagkakaroon ng mga pagkaantala at labis-labis na pagtaas ng gastos. Nakakalungkot dahil ang paggastos sa infrastruktura ay isa sa pinakamagandang pamumuhunan ng gobyerno. Isa itong uri ng pampasigla sa ekonomiya. Di madaling gawin ang mga tulay at kalsada. Kailangan ng manggagawa, inhinyero, tagaplano, at environmental consultant. Parang stimulus check, diretso ang pera sa tao at nababawasan ang unemployment. Ang pera ay ginagamit para magtayo ng bagay na patuloy na magbibigay halaga sa ekonomiya kahit matagal nang nakalimutan ang mga regular na stimulus check. Ang Hoover Dam ay itinayo para muling makapagtrabaho ang mga tao noong panahon ng Great Recession. Ngayon, makalipas ang halos 100 taon, patuloy pa ring nagsusuplay ng tubig at kuryente ang dam. Kamangha-mangha ang paggasta sa infrastruktura. Kaaya-aya rin ito sa politika. Walang nagsasabing ang sweldo ng mga manggagawa sa proyektong ito ay limos. At karamihan ng infrastruktura ay tumutulong sa paglikha ng malinis na enerhiya o pagbabawas ng oras sa biyahe. Maganda talaga ang paggasta sa infrastruktura. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit naiinis ang mga tao kapag parang walang nangyayari sa mga proyekto o kaya ay natatali lang sa walang katapusang proseso. Madalas tayong nadidismaya kaya napapatingin sa mga lugar tulad ng China na tila laging matagumpay sa infrastruktura. Habang napapabayaan at nasisira ang mga tulay at kalsada sa Amerika, gumagawa naman ang China ng mga di dating maiisip na inhenyeriya. Nakapagtayo ang China ng ospital sa 10 araw, habang 10 taon bago maaprubahan ng San Francisco ang bagong ruta ng bus. 20 taon nang nagpaplano ang California ng rail network, samantalang naipatayo na ng China ang pinakamalaking rail network sa mundo sa parehong panahon. At kung akala mo Amerika lang ang tinutukoy ko, dito sa Sydney, gumastos kami ng higit $3 bilyong at 4 na taon para maitayo ang aming mga tram na nagdulot ng parehong problema sa trapiko at kakulangan ng flexibility ng mga tren. Madaling makita kung bakit iniisip ng mga tao na epektibo ang ginagawa ng China. Pero hindi ito totoo. Ang high-speed rail network ng China ang naging sentro ng kanilang pag-unlad sa infrastruktura, ang pinakamahalagang proyekto sa kanilang malawakang pagpapatayo. At parang sinasabi nilang, mas magaling kami kaysa sa inyo. Kahanga-hanga. Ngunit maaari rin itong magdulot ng mas malaking problema sa ekonomiya ng China kaysa sa Evergrande. Paano naging mabilis ang pagpapatayo ng napakalaking high-speed rail network ng China? At bakit nila itinayo ito? Magkano ang nagastos sa lahat ng ito? Ang China ay isang napakalaking bansa na may napakaraming tao. Isa rin itong bansa kung saan ang pagmamay-ari ng kotse ay itinuturing na isang uri ng luho. Kaya mahalaga ang matibay na rail network para sa mura at epektibong biyahe ng mga tao sa bansa. Matagal nang di nabigyang pansin ang pangangailangang ito dahil karamihan sa mga manggagawang Tsino ay nananatili sa lungsod na kanilang sinilangan. Napakalimitado ng paglalakbay, kaya hindi mataas ang pangangailangan para sa ganitong rail network. Nagbago ito mula noong unang bahagi ng 2,000 taon nang naisakatuparan ang plano ng bansa na magbukas sa mundo. Dumadami ang lumilipat sa lungsod upang magbigay ng lakas paggawa na kailangan para suportahan ang patuloy na lumalaking sektor ng industriya ng bansa. Gusto pa rin ng mga manggagawa na makauwi sa pamilya nila, pero mahal ang pamasahe at sasakyan. Bago magkaroon ng high-speed rail, kinakailangan ng mga manggagawa na sumakay ng bus ng ilang araw o linggo. Noong 2008, sinimulan ng pamahalaan ng China ang ilang high-speed rail projects. Pero lalo pang bumilis ang mga ito dahil sa pandaigdigang krisis sa pananalapi. Kung mapapatawad mo ang aking biro. Nadama ng China ang krisis sa pananalapi. Mas higit pa itong nakaasa sa kalakalan noon kaysa ngayon.
at mabilis na bumagsak ang antas ng kalakalan sa panahong iyon. Ipinaliwanag natin ang trade intensity sa video tungkol sa Brexit 2 linggo na ang nakalipas. Kaya panoorin mo iyon para sa detalye. Ang pagbaba ng trade intensity ay ibig sabihin na bawasan ang imports at exports, na masama para sa bansang umaasa sa pandaigdigang kalakalan tulad ng China. Ang sagot sa dagok na ito sa pananalapi ay fiscal stimulus. Pero nag-aalangan ang China na basta-basta maglabas ng pera dahil hindi pa sila sigurado noon kung gaano tatagal ang krisis na ito. Gusto nilang kunin ang mga nawalan ng trabaho sa paggawa ng mga produkto at ilipat sila sa paggawa ng high-speed rail. Pabirong binanggit ni Keynes ang prosesong ito. Ipinunto niya na isang epektibong paraan ng stimulus ay kung ang gobyerno ay magbaon ng mga banknotes sa lupa. Dahil kahit papaano, ang mga pagsisikap ng stimulus ay magbibigay ng trabaho sa mga tao para hukayin ang pera. Kung may makukuha ka sa paggastos ng stimulus na ito bukod sa maayos na nahukay na lupa, mas mainam iyon. Naabot ng high-speed rail ang layunin at nagbigay ng trabaho sa mga tao. Mahigit 100,000 direktang manggagawa ang nagtatrabaho sa linya ng Beijing hanggang Shanghai. Hindi pa kasama rito ang mga manggagawa sa pabrika ng bakal at semento, tagadala ng materyales, at nagbibigay ng produkto at serbisyo sa mga nagtatrabaho sa pagtatayo ng rails. Hindi nagkaroon ng resesyon ang China noon dahil sa high-speed rail development. Talino, di ba? Tagumpay ang misyon. Naiwasan ng China ang resesyon at nakapagpatayo ng high-speed rail network, kaya mas malaya ang galaw ng mga manggagawa at tumaas ang antas ng pamumuhay at industriya. Dito na nagsisimula ang problema. May corruption na sa programa ng Riles. Karaniwan na yan sa maraming proyekto ng gobyerno, lalo na sa China. Pero isa ito sa pinakamalaki at pinakapampublikong proyekto kailanman. Kaya't mas malalaki at mas matitindi rin ang mga iskandalo ng korupsyon. Medyo naging problema ito para sa gobyerno dahil hindi nila kayang ipagyabang kung gaano kaganda ang kanilang bagong proyekto nang hindi natatabunan ng balita tungkol sa ilang opisyal na tumanggap ng suhol. Lalong lumala ang mga issue noong 2000 at 11 nang magsalpukan ang 2 high-speed train sa Riles na 20 metro ang taas mula sa lupa. Nalaman na ang aksidente ay sanhi ng sunod-sunod na pagkukulang sa pamamahala at labis na paggamit ng ruta. Malaki ang naging epekto nito sa tiwala ng publiko sa high-speed rail infrastructure na tinustusan ng China ng daan-daang bilyong dolyar. Muling lumitaw ang mga alalahanin sa korupsyon at nepotismo sa hanay ng ngayoy lumobong Ministry of Railways. Ang solusyon ay ang pag-semi-privatize ng mga rails sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa isang state-owned corporation, ang China Railway. Matapos ang 1 taon, nagsanib ang China South Locomotive at Rolling Stock Corporation at China Northern Railways na gumagawa ng mga bagon ng tren. At nabuo ang CRRC. 2 malalaking state-owned korporasyon ang nagsimula ng pinakamalaking panahon ng pagtatayo sa kasaysayan. Dahil teknikal na hiwalay ang mga korporasyong ito sa gobyerno, mas kontrolado nila kung gaano karaming pera ang makalap. Nangutang sila para mapalago ang mga rails ng tren sa China. At nakuha nila ito sa kombinasyon ng mga state-owned tabun na bangko, pampublikong inilabas na mga bonds, at mga pamumuhunan mula sa mga lokal na pamahalaan. Ngayon, kasabay ng pagtatapos ng huling bahagi ng Riles sa bagong konstruksyon, nagsimula na ang mga problema. Noong sinimulan ng China Rail ang bagong serye ng pagtatayo, naitayo na ang karamihan sa mga mataas na linya sa pagitan ng malalaking sentro ng populasyon. Ang mga bagong linya ay inilalagay na sa mga sentro ng lungsod na di magkakaroon ng parehong dami ng tren at di rin magbibigay ng parehong kita mula sa bentahan ng tiket. Itinuloy ng gobyerno ang mga proyektong ito kahit hindi kumikita para mabigyan pa rin ng access ang mga tao sa mas maliliit na lungsod. Ilang dahilan ang nagtulak sa kanila dito, karamihan ay politikal. May magandang video si Sam ng Wendover Productions tungkol dito. Kaya panoorin mo kung interesado ka. Bukod sa maling politikal na motibo, may iba pang problema rin. Ang high-speed rail network ng China ay malaking dahilan ng pambansang pride, kaya hindi na naisip ng mga developer kung may mas magandang solusyon sa paggalaw ng tao sa bansa. Kapag namumuno ka sa ministry ng mga martilyo, lahat ng problema ay parang pako sa'yo. Kung namumuno ka sa China Railway, parang kayang solusyonan lahat ng problema ng isang high-speed na tren.
Ang problema, hindi naman palaging ganoon ang kaso. Kahanga-hanga ang high-speed rail sa teknikal na aspeto, kaya maraming atensyon mula sa international na komunidad at gustong-gusto ito ng pamahalaang Tsino. Minsan, may mas magagandang alternatibo tulad ng regular na tren. Mas mura ang paggawa at operasyon ng regular na tren, kaya mas mura rin ang tiket. Mahalaga ito para sa mga manggagawang nagtitipid at hindi pa mayaman sa pamantayan ng kanluran. May benepisyo rin ang regular na tren na makapaghatak ng kargamento, na mahalaga para sa isang bansang umaasa sa mabigat na industriya tulad ng Tsina. Sa una, tila sobra ang high-speed rail network ng Tsina, pero nakakabawi rin ito. Ang kita mula sa mga rutang malaki ang kita ay bumabawi sa nalulugi, kaya kumita pa rin ang pag-aari ng estado na korporasyon kahit na bayaran ang malalaking utang. Nabago ang balanse noong 2015. Simula noon, ang mga bayad sa interes ng naipong utang ay mas mataas na kaysa sa kinikita ng mga operasyon ng mga linya ng tren. May ilang salik na nagpapalala nito, tulad ng pagtanda ng mga linya at mas madalas na pagmamantayin. Hindi pwedeng magtaas ng presyo ang mga tren dahil baka lumipat ang tao sa eroplano o bus. Nang dumating ang COVID, bumagsak ang demand sa tiket ng tren, kaya halos lahat ng linya ay nalugi. Kaya ngayon, tinitingnan ng Tsina ang isang kumpanyang pag-aari ng estado na may utang na 800 at 50 bilyong dolyar na hindi nito kayang bayaran. Nakakatawa. Dumating ito sa panahong kailangan muli ng fiscal stimulus, gaya ng high-speed rail program noong 2008. Hindi na ito mangyayari dito dahil itinigil na ng gobyerno ang konstruksyon ng high-speed rail. Pero hindi ibig sabihin nito na malaya na sila sa mga problemang idudulot ng kasalukuyang network. Kung iibenta ang network, ang anumang kumpanyang naghahangad ng kita ay magiging interesado lamang bilhin ang mga rutang. Malaki ang kita sa pagitan ng mga pangunahing lungsod. Kailangang panatilihin ng gobyerno ang mga rutang hindi kumikita, na magiging malaking gastusin sa patuloy na panahon. Maaari rin nilang isara ang mga riles ng tren. Pero kung gagawin nila iyon, daan-daang libong manggagawa ang mawawalan ng trabaho at masisira ang isa sa pinakamalalaking simbolo ng tagumpay ng ekonomiya ng Tsina sa nakalipas na 20 taon. Ang huling opsyon ay ang bailout at muling pagsasapribado ng riles ng tren. At oo, alam ko, ang China Railway ay isang kumpanyang pag-aari ng estado, pero mayroon itong ilang autonomiya na hindi ibinibigay sa isang tunay na ministeryo ng gobyerno. Walang kaakit-akit na opsyon, lalo na habang humaharap ang Tsina sa bagsak na merkado ng pabahay, krisis sa enerhiya, at epekto ng pandemya. Madalas akong mag-alinlangan magsalita tungkol sa hinaharap, pero mukhang imposible na balewalain ng Tsina ang mga isyong ito. Kung wala ng iba, gawing halimbawa ang bagong isyong ito kung bakit matagal planuhin at gawin ang malalaking proyekto gaya ng tren, highway at tulay sa bansa. Maaaring mainis ka sa mga proseso at papeles, at ganoon din ako. Pero siguro, hindi ang pagtuturo sa Tsina bilang mabilis magpatapos ng mga bagay ang pinakamainam na paraan para ipakita ang kahinaan ng ating pamahalaan.